Nagbanta ang Estados Unidos ng Amerika sa Ukraine na ititigil nila ang pagpapadala ng armas at pagbabahagi ng impormasyon sa intelihensya upang mapilitang sumang-ayon ang Kyiv sa isang balangkas ng plano para sa pag-aayos ng sigalot. Sa publiko, iniiwasan ni Donald Trump ang pagsagot sa ganitong tanong. Pero diretsahang sinabi ng Vice Presidenteng si J.D. Vance na hindi matatapos ang digmaan sa pagtaas ng tulong militar at pinansyal sa Ukraine at paghihigpit ng parusa sa Russia. Kaya naman, dapat itong talikuran. Ayon kay J.D. Vance, ang mga naniniwala sa politika na ang tulong sa Ukraine at mga parusa laban sa Russia ay magtatapos ng digmaan ay mga talunan. At si Donald Trump naman na ngayon ay nagtutulak sa Ukraine na sumuko ay di umano'y isang dakilang estratehista. Pero ang posisyon ng White House ay hindi na lang problema ng Ukraine ngayon. Hinimok ni Donald Trump ang Ukraine na tanggapin ang pagkawala ng Donbas at hindi natatakot ang Baltic States sa pag-atake ni Putin. Dahil, sabi ni Trump, nangako daw mismo sa kanya ng diktador ng Russia na hindi niya ito kailanman gagawin. Nagpadala si Zelensky ng delegasyon sa Switzerland para makipagnegosasyon sa mga Amerikano at Ruso. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa episode na ito. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video. Doon kami naglalathala ng mga balitang napapanahon agad-agad kapag may dumating. Bukod pa dyan, kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Ngayon, isinulat ng ahensyang Reuters na ayon sa mga source sa White House, nagbanta ang Estados Unidos sa Ukraine na ititigil ang pagpapadala ng armas at palitan ng impormasyon kung hindi papayag ang Kyiv sa isang balangkas ng plano para maresolba ang sigalot. Dito nagiging malinaw kung bakit sinabi ni Zelensky na nasa harap tayo ng pagpipilian. Alinman ay mawala ang dangal natin o mawala ang pangunahing kaalyado natin. Nagbigay ang Washington sa Ukraine ng 28 puntong plano na tumutugon sa ilang pangunahing kahilingan, kabilang ang pagtalikod ng Kyiv sa teritoryo, pagbabawas ng sandatahang lakas at pagbabawal sa pagsali sa NATO. Ayon sa mga source ng Reuters, mas matindi ang pressure ng Washington sa Kyiv ngayon kaysa sa mga dating peace talks. Sabi nila, nais ng Estados Unidos na pumirma agad ang Ukraine ng framework agreement bago ang susunod na Huwebes, kundi ay mawawala ang anumang tulong. Ang delegasyon ng mga matataas na opisyal ng militar ng Amerika ay nakipagkita kay Pangulong Vladimir Zelensky sa Kyiv noong Huwebes. Tinawag ng embahador ng Estados Unidos at ng pinuno ng press service ng hukbo na matagumpay ang pagpupulong at binigyang diin na iginigiit ng Washington ang agarang pagpirma ng kasunduan. Parang sinasabi nila, wala nang dapat pag-isipan pa, pirmahan nyo na lang ang inihanda naming kasunduan kasama ng mga Ruso para sa inyo. Dito nagkakaroon ng hindi pagkakatugma at tinitiyak ng mga Amerikano na hindi ito ang planong ginawa ni Trump at Putin o ng Estados Unidos at Russia sa likod ng Ukraine at Europa. Hindi iyon ang totoo. Isa sa mga opisyal ni Trump ayon sa isang CP. Ang planong ito ay ginawa kaagad pagkatapos ng pag-uusap sa isa sa mga mataas na opisyal ng administrasyon ni Pangulong Zelensky, si Rustem Umerov, na sumang-ayon sa karamihan ng planong ito matapos magdagdag ng ilang pagbabago at ipinasa ito kay Pangulong Zelensky. Tinitiyak ng mga Amerikanong opisyal na inaprubahan ni Umerov ang plano. Ngunit sinabi niyang hindi niya tinalakay o inaprubahan ang mga kondisyon nito. CP sa pagbisita sa Amerika. Layunin kong mag-organisa ng pagpupulong at maghanda ng dialogo. Hindi ako nagbigay ng opinyon o nag-aproba ng mga punto dahil hindi ito saklaw ng aking kapangyarihan. Ito, tandaan ninyo tungkol sa mga kapangyarihan. Ipapaalala ko rin na si Umerov ay nasa Miami noong Nobyembre 16 at nakipagkita kay Steve Witkoff at iba pang opisyal ng administrasyon ni Donald Trump. Siguradong napag-usapan ang planong pangkapayapaan doon. Hindi ako naniniwalang hindi ito natalakay. Ngayon, si Umerov ay halos naging pangunahing pinuno ng delegasyon sa mga darating na negosasyon. Inanunsyo ni Rustam Umerov, kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine, ang konsultasyon sa Amerika sa Switzerland tungkol sa 28 puntong planong pangkapayapaan. Inanunsyo ni Umerov na magsisimula ang konsultasyon ng mga opisyal ng Ukraine at Estados Unidos tungkol sa posibleng parametro ng kasunduang pangkapayapaan sa mga susunod na araw,
ngunit hindi niya binanggit ang eksaktong petsa. May mga palatandaan na posibleng matuloy ang pulong bukas, Nobyembre 23. Kasabay nito, nilagdaan ni Zelensky ang isang kautusan para sa pagbuo ng delegasyon ng Ukraine na lalahok sa proseso ng negosasyon kasama ang Estados Unidos at iba pang mga internasyonal na kasosyo, pati na rin sa mga kinatawan. Ito tayo, panahon na para dito ang de. Ang Zone B na nagnanais na ang lahat ng tensyon sa mga hangganan ay maging mas malinaw sa impyernong mesa. Sa Liga ng Borussia, ang kinatawan ng pinununo ng Security Service of Ukraine na si Alexander Poklad at ang tagapayo ni Yermak na si Alexander Bers. Narito na ang pinakakapanapanabik na bahagi. Naaalala niyo ba nang sinabi ni Umerov na wala siyang autoridad mag-aproba o baguhin ang mga dokumento? Ayon sa atas ng presidente, pinayagan ni Zelensky ang lahat ng miyembro ng delegasyon na magbago ng mga dokumento at inatasan ang gabinete na tiyakin ang pondo para sa kanilang gastusin. Ibig sabihin, pwedeng palitan ng delegasyon ang planong pangkapayapaan. Sa anumang kaso, magiging mahirap para sa delegasyon dahil sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa isang panayam sa Fox News kamakailan na mawawala sa Ukraine ang teritoryo ng Donbas sa lalong madaling panahon. Kaya, hindi maiiwasan ang pagbibigay ng teritorial na konsesyon. Ipinahayag ni Trump ang kumpiyansa na hindi dapat mangamba ang Baltics at iba pang bansang Europeo sa pag-atake ng Russia. CP, hindi naghahanap ng balita ang mga Ruso. Tinatanggap nila ang parusa. At itong pahayag na ito ay natakot ako kung tutuusin. Si Donald Trump lumalabas ay taimtim na naniniwala na ang mga Ruso ay hindi balak umatake kanino man. Taimtim na naniniwala si Donald Trump sa sinasabi ng mga Ruso sa pangkalahatan. Paalala lang, noong 2022, nangako ang mga Ruso na hindi aatake sa Ukraine at tinawag nilang tanga ang nagsabing kabaligtaran. Gaya ng dati, nagsinungaling ang mga Ruso. Nakakatuwa, binigyang diin ni Trump na di niya balak alisin ang parusa sa langis ng Russia. Kasabay nito, sinabi ni Trump na may plano siyang magpatupad ng mga bagong napakalalakas na parusa laban sa Moscow sa lalong madaling panahon. Parang ganoon. Narinig na natin ito ng ilang beses. Tinukoy ng presidente ng Estados Unidos ang araw ng pasasalamat sa ika-27 ng Nobyembre bilang tamang panahon para magpasya ang Kyiv tungkol sa Amerikanong planong pangkapayapaan. Sa ganitong paraan, kinumpirma niya ang paglalagay ng pressure sa Kyiv. Ayon sa kanya, ang ika-27 ng Nobyembre ang huling palugit. Gusto ko ring sabihin dito na kung na-miss nyo ang mga deadline pa ni Trump, heto na ang bagong deadline. Dahil pagkatapos nito, ayon kay Trump, kung hindi tatanggapin ni Vladimir Zelensky ang peace plan bago Nobyembre, 27 mapipilitan siyang ituloy ang digmaan. Sinabi ni Trump, ang tigil putukan ng Estados Unidos ay paraan para sa kapayapaan at kailangang aprubahan ni Pangulong Zelensky. Kung ayaw ni Zelensky sa kasunduan, dapat lang nilang ipagpatuloy ang laban hanggang mapilit siyang tumanggap ng alok. Naalala mo ba, sa Oval Office hindi pa ganun katagal, sinabi ko, wala ka bang mga baraha? Huwag ninyong kalimutan, minana ko ang digmaang ito. Hindi sana nangyari ang digmaang ito, minana ko ang digmaang ito. Sa tingin ko si Zelensky dapat ay nakipagkasundo na noon. Pang 1 o 2 taon ang nakalipas. Mas mainam sana kung hindi na ito nagsimula, maganda na sana ang kasunduan. Pwede rin sanang nagawa ito kung meron kayong tamang presidente, pero wala kayong tamang presidente. Binanggit din ni Trump na maaaring maging malamig ang paparating na taglamig at ang enerhiya ng Ukraine ay ilang beses nang inatake ng malalakas. Binigyang diin niyang kung siya ang presidente, hindi sana naganap ang digmaan, bla bla bla. At saka sinabi niyang siya ay may pansin, makinig lang kayo. Sabi ni Trump, maganda raw ang relasyon niya kay Putin. Pero para sa tango kailangan ng dalawa. Sa madaling salita, nakalimutan na ni Trump ang mga sinabi niya nitong mga buwan at bumalik sa dati niyang kalokohan tungkol sa mga hindi naliligo na Ruso. Ibig sabihin, pareho pa rin ang lahat. Bumalik tayong lahat sa Pebrero-Marso ng taong ito, sayang lang ang buong taon. Sinabi ni Trump na maganda ang relasyon niya kay Vladimir Putin. Kailangan ng dalawa para sa tango. Kyiv ang sinisisi, walang plano si Zelensky, at iba pa. Yun lang. Parang nakakalimutan na ni Trump ang lahat ng nangyari. Kahit siya mismo nagsabing niloloko siya ni Putin.
Niloloko niya ako, sabi mismo ni Trump. Maganda raw ang pakikitungo namin, pero wala namang nangyayari sa kasunduan. Hindi. Sa halip, lalo pa niyang pinapalakas ang pambobomba sa Ukraine at kung ano-ano pa. Biglang nawala lahat, sabi ni Trump. Maganda daw ang relasyon niya kay Putin. Sa bandang huli, mas naging madaldal pa ang kanyang vice-presidente na talagang nakakagulat. Tiniyak ni Vice-Presidente J.D. Vance na mahalaga sa administrasyon ni Trump na ang anumang planong tapusin ang digmaan ng Russia at Ukraine ay dapat itigil ang pagpatay, panatilihin ang soberanya ng Ukraine, maging katanggap-tanggap sa parehong panig at palakasin ang tsansang di na muling magdigmaan. Ayon kay J.D. Vance, walang tulong militar, pinansyal sa Ukraine o parusa sa Russia ang makakapagtapos ng digmaan. Lahat ng nagpupumilit dito ay talunan. Kaya ibibigay ko sa inyo ang eksaktong sinabi ni J.D. Vance. Anumang kritisismo sa balangkas ng planong pangkapayapaan na pinagtatrabahuhan ng administrasyon ay alinman sa resulta ng hindi pagkakaintindi sa balangkas na ito o maling pagtantya sa mga kritikal na mahahalagang katotohanan sa aktwal na sitwasyon. May mga haka-haka na kung magbibigay lang tayo ng mas maraming pera, mas maraming armas at magpapataw ng mas mahigpit na mga parusa, ang tagumpay ay parang abot kamay na. Ang mga diplomat o politikong nabubuhay sa ilusyon ay hindi magtatagumpay sa kapayapaan. Ito ay dapat gawin ng matatalinong totoong tao. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa komento sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Subtitles.